Good evening, everyone. It's another beautiful night, and thank God it's Friday. Welcome back to Coffee Chat Season 3, where we brew amazing conversations and inspiring stories. My name is David Novano, your host for Season 3. Ayan, mga ka-coffee mates and ka-coffee cakes, because it's another beautiful night, syempre meron na naman tayong another special guest. But before anything else, we would like to thank first our sponsors. Unang-una na dyan ang Hesinea Aesthetic Clinic. So if you want to have a beautiful, radiant, and glowing skin, punta na sa pinakamalapit nating branches around Metro Manila. So we have two branches. One is in Shaw Boulevard in Mandaluyong City, and another one is in NS Amoranto in Quezon City. For bookings and treatments, please directly contact them at 0929-275-1014 or 0906-208-8183. They are always open daily from 10 a.m. to 8 p.m. So ayan, if you want to have a beautiful, radiant, and glowing skin, punta na sa pinakamalapit nating branches. Okay? And of course, we would like to invite everyone to please do like, subscribe, and follow to our official fan pages. For Ignis Novus Artist Management, we have in Facebook and in Instagram. That's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, that's at ignisnovus.official. And of course, for our mother production, hindi natin pwedeng kalimutan yan, ang First Son Productions. So please do follow us as well in Facebook and in Instagram, First Son Production. And if you want to watch more of our teasers for our short films, our upcoming shows, theater, and corporate events, you may do follow, subscribe, and hit the the follow button in YouTube and First Son Creatives. Ayan, and syempre, we also want to invite everyone on our live stream with Ignis Novus Artist Management. Syempre, unang-una na dyan, every Mondays we have Chikahan with Mami Ray at 7 p.m. Up Top Download Podcast with Caleb Alvarez and Charles Leon Partido. Every Wednesday naman yan. And again, with our newest time slot, every Friday, syempre, ang Coffee Chat with the Ven Noveno. So make your 7 p.m. a habit with Ignis Novus Artist Management. Ayan, so guys, hindi ko napapatagalin pa kasi ang ating special guest ay kanina pa naka-standby. So, he is a fashion and hairstylist, a business owner of the Cart Crew, and of course, a theater actor. Let's all please do welcome Mr. Ray Dale Aldovino. Yo, yo, yo. Good evening. Good evening. Hi Ray, good Oy. evening and welcome to Coffee Chat. Hello, guys. Bumati muna tayo sa mga live viewers natin dyan. Hello guys, Hello. magandang gabi sa inyo. Happy Friday. Yes, it's Friday. Ayan. Ano ba yan? Nahawa ako dun sa hosting kasi noon eh. Ayan. But anyways, welcome to Coffee Chat. So, syempre dito. Thanks for having me. Yes, of course. So, while we're having conversations later, chill lang tayo dito. That's why we have coffee here. So, whenever you like it, just take, just just take a sip of a coffee, di ba? Para relax lang tayo habang nagkwekwentuhan. Ano ba yung Peter? Ano ba nangyayari sa akin? Okay, so let's just start just a warm up, di ba? For our conversation. So, Ray, can you tell us a story? Paano ka ba nagsimula? Because I'm looking at your profile, no? Ang dami mong ginawa sa buhay. No? Kung anong uri ng stylist ang pinasok mo. But pwede mo ba kaming kwentuhan? Paano ka ba nagsimula as stylist? Okay. I started way back 2015. Meron ng friend, nag-ask siya sa akin. Parang, uy, gusto mo bang mag-apprenticeship? Kasi may isang stylist na naghahanap ng assistant. So, wala akong idea kung ano ba siya. Although may alam naman, pero as in, yung knowledge ko hindi pa ganun kalawak. So, doon ako nag-start and then tinanggap ako. Shout out to Jano Novinario, Jano Styles, hello, if you're watching. Shout out po. Sa kanya ako nag-start and then after nun, I've experienced na
na-experience ko na makipag-work sa mga models, mga Mhm. different photographers, mga fashion designers. Then after nun, naging part ako ng Zine Zone magazine. Yung Zine Zone Wow. magazine, Uh-huh. online magazine siya, and then brand magazine. So, Mhm. ayun. Wow, so nag-start ka pala sa magazines and all, no? Yes, yes. So, and then, kanina we're having a conversation. Teka lang, before tayo pumunta dun sa, kasi if I'm not mistaken, nag-stylist ka din for Bingo Yes, Plus for Bingo Plus. and Batang Quiapo, Batang right? Quiapo. Before tayo pumunta dyan, dun muna tayo sa magazines kasi hindi ko to natanong kanina at hindi Okay. natin na-explore. What was the magazine all about? Ano yung mga is there a specific theme or genre that you're following sa kasi ba pag fashion styling kasi iba-iba yan eh, 'di ba? Yeah. So, ano tong magazine na to? May specific theme ba siya? Every month, meron kami mga specific theme. Pero Mhm. yung magazine is all about lifestyle magazine talaga siya. Tapos, Okay. kumukuha kami ng mga beauty queens, celebrities na pwede mag-cover dun sa magazine na Wow. yun, dun sa Mhm. online magazine. Right. So, right from the start pala, you're working with the stars, no? Kasi Yes. syempre, ano to eh, mga beauty queens na to. Yes. And teka lang, speaking of beauty queens, no, if I'm not mistaken, nag-stylist ka rin previously with Miss Miss Universe. Universe. Right, ayan. So, explore natin yan, more of Okay. that later, no? But bago tayo mag-continue, tignan lang natin, may mga tao na ba dyan sa ating comment sections? Ayan, medyo marami-rami na sila. Unahin natin si Mami Ray. Mami Ray. Yan, Mami Ray. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Yan, waiting na me. Kanina pa siya nandyan, 7 minutes ago, di ba? Ayan. Peter Charles, syempre, yan. Good Hi, evening. shout out. Magandang sa'yo, Peter. And Gail, we have Gail. Hello, magandang Hi, gabi sa'yo, Gail. Gail. Yan, Charles Dion. Yan, syempre si Charles. And Direk Rodel. Ayan. Hi, Direk. Yeah, Mac Johnson. Ayan, sana okay ka na after your surgery. Yan, Mac is my friend. Ayan, hello, magandang gabi sa'yo. Ayan. So, bambalik tayo. Let's talk about doon muna tayo sa Miss Universe. Wait lang, ano ba nauna? Is it Miss Universe, Bingo Plus, or Batang Quiapo? Mas nauna sa Bingo Plus. Yung Bingo Miss Universe Plus, kasi okay. parang ano lang siya, racket, mga Projects ganon. lang, Yeah, no? Kasi projects hindi naman lang. siya, stable. Mhm. So, sige, sa Bingo Plus muna. Paano ka napasok sa Bingo Plus? How does it started? And are you regular there? Okay. Mhm. Nakita ko lang siya sa Facebook. Okay. Tapos, nakita ko na naghahanap sila ng wardrobe Mhm. stylist. So, nag-apply, and then, natanggap naman ako. Tapos, yeah, regular, parang almost 2 years din ako sa Bingo Plus. Wow. Tagal Okay. din. Tagal. And ito, tagal may din. mga pina-flash na pictures on our screen. Yeah, so So, yun yung mga host na dinadapitan namin mhm. sa Bingo Plus. Hello, guys. Ayan. And then, after that, before tayo pumunta ng Batang Quiapo, sa Miss Universe naman, how was it? Is there's like, a difference now in terms of styling ng Miss, kasi syempre Miss Universe, it's like may swimwear, may, tawag dito, gown, yung mga evening gown, versus with, Bingo Plus. What's the difference between the two? Sa Miss Universe kasi mabilisan, sobrang mabilisan. Mhm. And then provided naman nung Miss Universe organization yung wardrobe nila, and then may mga Mhm. designers na nakikipag-collab sa Miss Universe. Then sa Bingo Plus naman, paano ba? Uh-huh. Sa Bingo Plus, Is it like, paano ba kapag Bingo Plus, may wardrobe ba kayo? yeah, may Or, wardrobe. aha. Meron kami parang head stylist doon, and then kasi iba-iba yan eh. May mostly costumes siya sa Bingo Plus. Costumes. Yes. I see. And then, well, sa Batang Quiapo naman, paano naman yan? Ano man difference? So, kasi that's, yun, syempre busy-busy yan eh. Yes. Naghahabol lahat ng oras, di ba? Super. So, paano naman doon sa Batang Quiapo? Is it the same thing? Masasabi ko mas iba pag sa teleserye. Kasi kailangan pag-aralan mo yung script. Mhm. May pre-prod kayo, and then lalo na pag may mga kailangan kang bilhin ng mga damit na kailangan suotin ng mga artista. So,
kahit nasa set ka, pag kailangan ng ganito, tatakbo ka sa mall. Mga ganon. So technically, kapag teleserye, hindi lang kayo wardrobe, runner din kayo. Yes, runner din. Runner din. Kasi talagang kayo ang maghahanap ng gagawan ng paraan para magkaroon ng para kung ano ma-provide mo, yes. Nung script itself, Yes. nung character, rather. Okay, so you've been doing this for longest year na, no? Medyo matagal na. Tagal na. Now, itong question ko sa'yo. Was there any time na merong, like, may binihisan ka, kaso parang hindi niya type or hindi niya nagustuhan? Yung, alam mo yun, yung in-style mo sa kanya? Hindi ko alam kung pwede ko siyang sabihin. Okay. Pero, Huwag na lang natin pangalanan. Okay. Ayan. Naku, baka mapagalitan ako. Wait lang. Paano ba? Yeah, meron. Paano mo na hinandle yung mga ganon? Syempre, parang sasabihin mo lang din naman dun sa tao na yun na, no, bagay siya sa'yo. Ito yung kinakailangan dun sa character mo. Ito yung hinihingi ng character mo, so kailangan mo talaga siyang suotin. And syempre, pag nabola-bola mo naman na sila, basta maging ano ka lang, bolahin mo lang, tapos maging sweet-sweet, mga ganun. Chika-chikahin mo, kumakagat naman sila. Pero yung na-experience ko na yun, sobrang malala siya. Pero, ayun. At the end of the day, naging okay naman. So, yun. Okay. Sige, so... Hindi ko kasi alam kung pwede sabihin. So, wag na lang natin pangalanan. Yes. Kasi everything is, on a learning process, yes. Diba? Kumbaga, mapag-aaralan natin yan and sooner or later, makukuha din natin yung tamang timpla. Yes. Kumbaga. Yes. Ayan. So, tignan naman natin ang mga comments. So, guys, before anything else pala, if you have question for Ray, syempre, you may drop your questions directly on our comment sections at tatanungin natin directly from Ray as well. So, sabi ni Charles, grabe talaga yung H&M na damit. Ano ba? Hindi lang damit yan. May ano pa yan, may kapartner. Hindi kasi kita diba? Ang ganda ng shoes. Ang ganda ng shoes. Ayan. So, proud of you, Sis Ray. Sabi ni Angeline. Ayan. Good morning. Grabe yung host. Napakagaling. Matthew Ducusin. Ayan. Talagang pag US time ka kasi, every day is good morning. Yes. Ayan. Aking mahal na kapatid, Ray. Syempre si SM Emmy. Ayan, hello. Good evening sa iyo. Ayan. Guys, so again, if you have any questions for Ray, please just feel free to drop it on our comment section and we're going to ask it directly with Ray. Okay? Now, punta naman tayo sa sa pagiging hairstylist. Okay. Was there a difference? Kasi 'di ba yung una fashion it's more of damit, the tops, the bottoms, 'di ba? How about sa pagiging hairstylist naman? What's the difference? So, bale, nag-start akong maging hairstylist kasi nung time namin, ang dami ng fashion stylist. So, kailangan kong mag-shift. So, sobrang dami. So, meron akong mga friends, sila yung mentor ko, mga mentors ko. Bale, yung isa, si Mama Ayu, hello. Then, Pearl Aquino. Sila yung nagturo sa akin kung paano mag-hair. Kasi for the longest time din, nag-work din ako sa salon. Sa salon ng mga friends ko na yun. Okay. Then, kasi nasa entertainment industry din sila. Yung si Mama Ayu, siya yung naging mentor ko sa pag-hair kasi siya yung hairstylist ni Bea Alonzo, Charo Santos, sobrang dami. So, sa kanya ko natutunan din talaga. And then, yung pagkakaiba lang is that yung dala mo, yung mga bit-bet. Kasi pag fashion stylist ka, ang dami mong bit-bet. Yes. Alam ni Emmy yan. Alam ng mga fashion stylist yan na sobrang ang dami mong bit-bet. Hindi siya nakaka-glamour. hindi siya fabulous, ganon. Hindi ka gaya pag hairstylist ka, kahit isang maleta lang or bag. Yung mga ganon. Nandun na lahat. Oo, spray nandun na lahat. suklay. Hindi ka gaya pag ang dami mong bit-bet na damit. Nakakapagod siya. So it's when it terms to, well, kasi syempre kapag sa fashion stylist kasi kailangan parati kang may backup, right? Na damit. And kapag sa hairstyling naman kasi, ang focus mo lang talaga is hair. Yes. Right. Ayan. So we have another comments here from Dindo Gonzalez. Ayan. Shout out daw, Ray. Pa-shout out naman daw. Ayan.
Proud of you, TM family. Ayan. Sino to? Sorry, ang labo ng mata ko. Ang layo kasi ng screen natin today. Ayan. Ate Ruth, hello. Kasama ka yan sa Teatro Mandalenyo. Ayan. Hello sa iyo, Ruth. Magandang gabi po. Ayan. Christian. So, sorry, sino yan? Si Christian Saklolo. Yan, Kuya Ray. My cousin. Hello. Idol daw. Ayan. Uy, si Nina. Ayan. Si Nina Richie. So, she's taking a break daw from SOCMED. But I'm here to support my brother. In First Time Production, love you. And I'm proud of you. Always here to support. Ang haba! Thank you so much, Nina. Joke lang, Nina, ha? Hello. Naggabi sa'yo. Huwag mo naman siya inaaway. Huwag naman siya inaaway. Ayan. Meron pang isang comment. Proud of you, Ray. From Cedric Garcia. Ayan. Dami nating comments na pumapasok. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Alright, now, let's talk about your business naman. Okay. Yeah, kasi I'm interested here kasi lalo na we are in the live industry, 'di ba? Syempre kailangan natin connections, ganon. So, like, can you tell us about the Cart Crew? Paano ba 'to nagsimula and what was the concept behind it? Okay. Nag-start siya nung August. August lang. So, very new. Kasama ko dito, mga business partners ko, yung mga kasamahan ko sa teatro din. And then, kasi lagi kami mag-business na lang tayo, parang ganun. Ayun na yung nasa utak namin na mag-work pa ba tayo or mag-business na lang. So, dun kami nag-usap-usap na, sige, try natin. And then, meron kami isa ring friend sa Ate Ara, bale, sa kanya nang galing yung idea na, dapat grazing table or grazing wall yung business nyo. Tapos, yung pinaka-first event namin was sa Rotary. Rotary? Yes. Okay. Sila yung unang-una naming client. And then ngayon naman, since holiday season, malapit na, magbebenta rin kami yung mga nasa box ng mga charcuterie, mga gano'n. Yes. Tapos, hindi lang doon, iba't ibang carts din siya actually. Meron din mga parang burgers, mga chicken, mga gano'n. Tapos yung mga ihaw-ihaw, yung mga tusok-tusok, gano'n yung gusto namin gawin pa. Pero nag-start muna kami sa mga sa charcuterie, mga grazing table. So, grazing tables talaga. Yes. Ayan. So guys, if ever merong naghahanap sa atin ng di ba? Ipa-plug na natin 'yan. So, later we'll be giving time to Ray now to give the contact numbers and where to message the Cart Crew, no? So that you would be able to connect with them as well kung meron kayong mga special occasions na paparating. Ayan. So, meron pa tayong mga comments here at hindi pa natatapos ang pagdagsa ng comments natin. Ayan, from Ayu Hamasaki. Shoutout dyan. Anong ulam daw? Sabi ng Abe, siya yung hairstylist ni Bea Alonzo. Wow. Sabi ng Abe. Mukhang dapat ikaw ata ang mag-shoutout. Shout out. Yun. Yung anong ulam. Ayan. Siyempre, si Ryan. Hey, Ryan, hello. Hey, Ryan, hello. Si Idol pala to, sabi niya. And Mami Ray. May question si Mami Ray for you. So, sabi niya, as a fashion stylist, ay biglang nag-iba. Ayan. As a fashion stylist, ano ang biggest fashion mistake people make? Ay, magandang question to. Was there? Well, for me kasi, we have different aesthetic, different style. I don't wanna give a comment about it kasi, parang ako as a fashion stylist kasi sobrang simple ko lang. Hindi ako sobrang maporma. Very basic lang yung style ko. So, hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Ano ba yung mistake na nagagawa ng mga tao when it comes to fashion? Parang I'll give it to them. So, is there like a signature na kapag nakita nila kung paano yung damit ng isang tao, ay, si Ray nagbihis dito. Was there like kind of like that na impression? No way, kasi iba-iba yung aesthetic ko. Hindi kagaya ng ibang stylist kasi meron silang isang aesthetic na pag nakita mo na, ay, si to. Ako, iba-iba. Okay. Parang
very versatile when it comes to fashion styling. Mhm. And syempre again, as we mentioned previously kasi nakadepende pa rin 'yan, 'di ba? Yes. Kung ano ba yung theme Mhm. ng event kasi Mhm. baka naman Halloween costume tayo. Christmas party 'yon, 'di ba? Ayan. Sorry naman. Ayan, 'di ba may panghahampas, 'di ba? Ayun, kasi pa si Mami Ray, sabi niya, may naging client ka ba na pinipilit yung gusto niya na suotin pero hindi naman bagay sa kanya? Meron. Meron. It Meron. happens talaga, Oo, no? very normal 'yun. Mhm. Very normal. Kaya pag gano'n, syempre kailangan mo talagang explain na hindi talaga siya bagay or hindi Mhm. pwede. So, nakikinig naman sila kasi syempre mas alam natin Yes. as a stylist eh. Siyempre, and actually kasi, 'di ba, sometimes din kasi kung ikaw yung magsusuot, may blind Mhm. spot eh. Yeah. 'Di ba? Hindi naman lahat ng nakikita mo ay sa tingin mo maganda siya. Kasi paano kung may problema ka sa paningin? Hindi, joke lang. Ano ba 'yan? Hindi, what I mean is, 'di ba? Akala mo bagay sa iyo, Bagay, pero pagdating sa iba, iba pala yung dating noon, dating. 'di ba? Tama. And mahalaga na makinig tayo sa mga stylists natin kasi syempre, fashion styles, Mhm. nagbabago siya, 'di Nagbabago. ba? It Mhm. evolves. Tama? Tama. On your experience, Ray, sa pagiging fashion stylist, was there a trend or a specific trend na at certain point of your career na parang sinundan mo siya? Yung ganong trend, was there or it's really depende talaga sa pangangailangan? Depende talaga sa pangangailangan ng client Mm. or kung sino man. Okay, so it really follows, Mhm. no, kung ano yung need for that specific events. Yes. Ganyan. Okay, sige, pag-usapan naman natin, medyo mag-shift ako ng konti. Okay. Diba? Kasi recently, we had a theater show, right? Yes. And the title is Kasing Halaga, which is Halaga. HPV Out. No? But previously, you're already performing with other theater shows. Sige. Medyo malayo kasi, hindi naman siya sobrang layo, no? Kaya lang kasi from fashion stylist, hair stylist as a business, tapos bigla kang napunta ng theater. Although it's still connected, right? Pero paano ka ba napasok sa pagti-theater? Oh, okay. Pandemic, Okay. dun kasi sa amin, sa Mandaluyong, sikat yung sinakulo. Okay. Parang tradition na yun sa amin. So, Mhm. bata pa lang ako, napapanood ko na. Kasi ang uhusay ng mga manlalabas na nagpe-perform every, ano tawag dito? Every... Kaya mo yan. Yung sa kapag yung kay Papa Jesus, ayan. So, I'm so sorry, forgot. Pag mahal na araw. Mahal na araw, pasyon lang nasa isip ko kasi. Yes. Ano ba yan? Pag mahal na sorry. Yes. Tradition siya sa amin pag mahal na araw. So, taon-taon yun. Tapos, pangarap ko siya na makasali doon. Kasi mahirap sumali doon sa sinakulo eh. And then, trinay ko, dun, parang, may mga kakilala na ako ng mga nandun, mga friends. And then, encourage ako. Then, ayun, nakapasok ako dun sa Teatro Mandalenyo. Then, after noon, first year ko, wala akong role. Kumaga parang extra ka lang, ganon. And then, nung second year, nagkaroon ng parang isang open na role, yung Herodes. Parang si King Herod. And then, I've auditioned. And then, ayun, natanggap ako dun sa role na yun. Hanggang sa, parang 3 years ko nang nilalabasan yung role na yun. And then, after dun sa sinakulo, yun dito na sa Kasing Halaga, nakita ko lang siya sa Facebook. Okay. Nakita ko lang siya sa Facebook. Kaka-resign ko lang kasi nun sa Batang Quiapo. Okay. Tapos wala akong ginagawa. Tapos Facebook lang, scroll, tapos nakita ko na may audition. So, trinay ko. Hindi ko alam kung makakapasa ba or whatever. Kasi sabi ko nga, I'm 31 years old. Parang tumatanda na ako masyado. Gusto ko nang gawin ko ano yung mga gusto kong, yung mga pangarap ko ba.
Exactly. And Yes. then, nakakatawa nun kasi habang nag-audition ako, kasi parang bibigyan tayo ng script, tapos, ayan, blah. And then, parang kakanta ka. Yung song na kakantahin ko dapat, hindi yung pangako. Kung ano yung in-audition ko, dapat kakantahin ko yung She Used to Be Mine. Pero ewan ko bakit ayun yung lumabas sa bibig ko. After nun, sabi ni Direk Rodel, kailangan daw parang sumayaw para makita daw niya yung kung may rhythm daw. Ay, naku, marunong sumayaw. Tapos nakikita ko yung mga kasabayan ko, sila Nina, sila EJ. Tinitingnan ko, sabi ko, oh my gosh, paano ba to? So, sinusundan ko lang sila. Tapos sa isip ko na, ano bang pinaggagawa ko? Kasi nakakahiya talaga. Tapos, days passed, may GC kami, tapos nag-update na parang, nag-message na ba sa inyo? Wala pa. Wala pang message. Tapos sabi ko, baka hindi siya para sa akin. Then, siguro mga after 2 days, biglang nag-message na si Ate Bebs na parang, congratulations, blah, blah, blah. And then, ayun, parang sabi ko, oh my gosh. Parang sabi ko kay Lord, siguro kung ito yung para sa akin, go. I-push mo na. Yes, i-push ko Siyempre, na. andyan yung opportunity, Yes. minsan lang kumatok yan, di ba? Alright. So, before tayo mag-continue, no, kasi I think may pinrepare si Pits for us. Okay. I think yung vlog mo ito after, Okay. I mean, during your first performance, no? Before tayo dumako dyan, no? Well, after the audition, di ba? So, syempre, na-receive mo ni confirmation from Bebs na, uy, pasado ka for this role. How was the feeling? No, kamusta yung pakiramdam? Paano ka nag-prepare for your role nung binigay na yung scripts na, ay, ito pala yung role na ibibigay sa akin. So, paano ka nag-character? Paano mo pinaghandaan yung character na yun? Okay. Syempre, inaral mo na yung script. And then, may mga snippet kasi sa YouTube nung unang season ng Kasin Halaga. Okay. So, medyo may idea na ako kung paano. And then tayo, nag-uusap tayo na parang ikaw, parang bigyan mo ng character kasi 4. So, so dapat iba-iba yung character na ibigay natin. And then, ayun, nagkuha lang tayo ng inspiration dun sa Inside Out na movie. Tapos, ayun na. Nabuo na yung character, Yes, no? yes, Nagdire-diretso na. Of course, with constant, direction from direct, di ba? Na dapat ganito yung gawin. Ito dapat yung i-follow natin. Ano ba yung tamang, supposedly, angles and so on and so on. And marami pang factors, right? So, yan. Tignan natin kasi I think merong vlog dito na kasama si Nina. Nina Richie, ayan. Hello sa'yo ulit. Magandang gabi. Panoorin natin yung vlog na prepare for us. Ayan, go. Hit it. A Day in the Life of a Theater Actor Edition. So, ayan, makikita natin. First, ayun yung debut ko dun sa Kasin Halaga. So, sabi ko, kailangan gumawa ko ng vlog regarding dito. Ako, ano yung experience. Tapos, syempre, ikaw lang din mag-makeup sa sarili mo. Tapos, nagpapa-makeup din ako kay Ryan. Kasi nga, hindi ako marunong mag-makeup talaga. Tapos, alam mo yung pag nasa backstage, mag-script reading kayo. Syempre, kinakabahan yung anxiety mo nandun. Kasi since first time ko siya sa isang malaking production. And then, thank God, kasi nairaos. And ang sarap sa feeling. Feeling, parang masasabi ko na, ano na ako, parang professional na. Professional na theater actor. Parang gano'n. Syempre, yung nakaka-proud siya. And this is some of the clips, di ba, from your audition? Yan, yes. Kasama mo si Nina. Kami magkakasabay.
Yan, nandiyan si Nina sa batch. Ricci. Ayan. Nag-audition. Alam mo, when we're having the first, tawag dito, nung first performance niyo with Kasin Halaga, alam mo, nasabi ko sa sarili ko na fair talaga si Lord. Bakit? Stylist, fashion stylist, hairstyle, pero hindi marunong mag-makeup. Yes, hindi. Hindi talaga. Hindi marunong mag-makeup. Sabi ko, ang bait talaga ni Lord, very fair. Kasi nakikita ko sila, ala, ang husay kasi nagme-makeup sila. Lahat, kanya-kanya sila. Tapos ako sabi ko kay Ryan, i-contour mo naman ako. Tapos kami sa toilet, kinukontour niya ako. Tapos ikaw, tinitingnan mo, parang may something wrong talaga. Alam mo, very totoo ito. I-share ko lang tong experience na to. Actually, naririnig ko sila, nag-uusap sila ni Nina doon sa gilid. Tapos sabi, Nina, pahiram naman ako. Paano ba to? Ano ba ito ilalagay? Tapos maya-maya nagpatulong na siya kay Ryan. Pumunta sila doon sa CR. Tapos doon sila, naglalagay ng contour. Sabi ko, ay, ang bait talaga ni Lord. Buti na lang, marunong naman tayo kahit papano. Pero syempre, di ba? Ayun yung kailangan kong aralin. Kailangan mo siyang aralin. Correct. Kasi tayo lang di ba? And kasi the point of that is, darating kasi yung time na paano kung wala yung mga kasama natin. Yes, diba? So you really have to learn from it. Or to learn how to do it. Diba? Ayan. Tignan nga natin. Do we still have comments on our comment section? Let's see. Ayan. Uy, ang dami na naman, oh. Si Kaislyn Saklolo Algaba. Ayan. Watching from Loklok, Paluwag, Zambales. Hello, Yari. guys. Ayan. Wow, ang layo Kasi Zambales mga pa. sa family sa side ng daddy ko. Zambales. Yeah. So guys, thanks for watching. Kamusta naman daw ang experience mo sa rehearsal? As sabi ni Mami Ray, natatakot ba or excited? Ayan. Sa rehearsal, syempre laging excited ka. Pero at the same time, kinakabahan. Nakakaba talaga siya. Okay. Every time na pupunta ako sa studio para mag-rehearse, nakakakaba. So, pagdating ko pa lang dun sa studio, basa ng script. Tapos kasi syempre, alam ko kung ano yung kultura na meron dun sa teatro. Tapos may na-experience din ako na, alam mo yon na nakakatakot. Parang sabi ko, ay ito yung hinahanap ko nung, siguro alam mo naman na yun. Tapos ayun, tapos ang saya lang kasi yung mga bonding moments, nag-uusap-usap kayo ng mga co-actors mo, then kung pagsasabihan ka nila na aralin mo pa yung script, yung character mo, yun. Yes, actually, kaya siya natatakot, guys, no? This is just to share lang din, no? Especially for those individuals who really wanted to try this kind of industry, no? Kailangan talaga you have to be ready. Kasi we wouldn't know kung anong mangyayari during the rehearsal. So you should be ready. No? Kumbaga, expect the unexpected. Ayan. Lalo na kung may mga ka-eksena tayo na someone na talagang matagal na sa industriyang ito. Like Sir Miggy Moreno. Ayan. Sir Miggy Moreno, ayan. Good evening po sa inyo kung nandiyan po kayo. Ayan. So, kailangan talagang maging ready tayo sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Diba? Now, ito naman, meron ka bang mga na-experience na, since na-try mo na sa theater, na-try mo na sa sinakulo, kamusta? Was there kasi this is very interesting for me, Kasi I've been doing theater sa akin since I was in college. But gusto kong itry sana ang sinakulo. What was the difference between the two industry? Although, they are only on the same industry, di ba? Pero sure ako magkaibang kultura niyan. Yes. So, what's the difference? Sa sinakulo kasi, yung script mo, kahit hindi mo siya i-memorize, okay lang. Kasi dinidikta. Dinidikta siya pag nag-e-ensayo and kahit lumalabas na kayo dun sa entablado, dinidikta yung mga sasabihin mo. Hindi kagaya dito sa atin, kailangan mong i-memorize talaga yung script pag-aralan. Kasi ikaw talaga magsasalita. Yes, ikaw lang kasi. Ganun siya. Tapos, sa sinakulo din, since kasi parang Passion of the Christ, no? Ang dami mo ring malalaman
dun sa kultura, lalo na kunyari yung mga costumes, kasi yung mga, dito kasi sa amin sa Teatro Mandaluyong, yung costumes namin, provided namin. Kami yung nagpapatahe. Okay. Kumbaga, kung passion mo talaga. talaga at kung Yes. mahal mo yung craft, gagawin mo eh. Kami yung gumagastos sa costumes, and then wala kaming bayad. Wala kaming bayad sa Sinacol. Alam mo, totoo yung sinabi mo, medyo, wow, ang arte. Tumagos sa puso, yung kapag mahal mo, si Peter, kapag mahal mo, gagawin mo lang. Hindi, joke lang. Ayun, but totoo yun kasi syempre, especially kapag yung you're in the production na hindi naman ganun kalaki, kumbaga kung passion talaga, you have to come it from you. 'Di ba? Kailangan ikaw talaga kasi passion mo, gusto mo mag-perform you have to do it, 'di ba? So may mga ganung instances din pala, no, na especially if you're going to compare the two. So parang dito sa atin, maswerte pa tayo kasi may mga costumes provided. Yes. Right? At maliban doon, syempre may sahod ka. May sahod. yung May sahod. yung may pa good news, ganyan. Ayan. So eto naman, medyo lilipat lang ako ng konti, no? Kasi ang dami mo na experience when it comes to live industry, even though that iba-iba siyang role, no? Naging hairstylist ka na, fashion stylist, nag-business ka na, pumasok ka na sa theater industry, ayan, and sooner or later, baka mga TVCs and mga digital ads, so hoping, no? And praying. Pero anong ma-advise mo for those individuals na gusto ring simulan yung journey nila in this kind of industry? Una, siguro kailangan tanungin mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo bang gawin talaga. Kailangan din passion mo siya. And ano pa ba? Parang kung ano yung gusto mong gawin mo. No? Kasi wala namang limitations. Everyday naman, ayun yung chance and opportunity mo para, alam mo, makadiscover ng panibagong, ng panibagong ventures in life. So, just continue believing. And kagaya ko, at 31 years old, matanda na ako para pumasok sa teatro. Hindi ko alam Pero for me, parang antanda ko na nung nakapasok ako dito. Pero ito talaga yung gusto ko. So, push mo lang. Push kung ano yung gusto mong gawin, go lang. Alam mo, that's a good thing with live industry, especially in theater. Walang age limit. So there's no age limit kasi there will be a character or like tawag dito, a role that would fit to specific age. Now, yun yung maganda with theater arts and with other live industry natin kasi walang limitations. Now, meron ko bang mga sacrifices na, alam mo yun, yung ginawa for you to achieve kung ano man yung gusto mong marating right now? Dami din. Dami din. Yeah, madami. Ang dami nga. At ang lalim nun sorry. Mukhang malalim talaga. No, hindi. Madami talaga. Kasi, unang-una, ang tagal, paano ba? Hindi ko alam kung paano ko siya start. Uminom ka muna. Oo naman, madami. Yun nga, madami. Pero hindi ko alam kung paano ko siya isa-isahin. Siguro yung pinakamalaking struggles na lang na encounter mo and how did you overcome it? Kasi syempre, sa lahat naman ng bagay di ba, we do give sacrifices. Especially, like for me, sa akin, di ba, in theater, I also have a separate job na I have to manage and jiggle my time, di ba, from time to time. So, that's a big sacrifice for me. And then sometimes, hindi ako makauwi ng probinsya. It's because kailangan ako dito. So, those are some of the sacrifices. So, ikaw ba, ano bang naging pinakamalaking sacrifice mo right now?
sa tingin ko, nung nag-resign ako sa Batang Quiapo, Okay. kasi, yung sa teleserye kasi, nakakapagod talaga. And then, sabi ko, gusto ko na mag-resign. And then, gusto kong mag-teatro talaga. So, naghanap talaga. Siguro yung malaking sakripisyo ko kasi nag-resign ako sa work na hindi ko alam kung matatanggap ba ako ng isang production. Yes. Yes. Siguro isa yun sa mga malaking sacrifice ko na ginawa. And it's also a risk for you kasi financial Yes. ang pinag-usapan natin Kasi, dito. syempre, ilang buwan ng tenga habang naghahanap ako ng I mean, ilang buwan akong natenga na wala akong pinagkakakitaan. Tapos, naghahanap ng kung ano yung production na pwede kong mapag-auditionan. So, malaking sakripisyo yun kasi, alam mo yun, wala. Sinunod ko lang yung gusto ko kasi talaga. Kahit ngayon, hindi pa ulit ako naghahanap ng regular na trabaho kasi gusto kong mag-focus sa teatro. Okay. Actually, honestly, gusto kong parang gawing full-time yung pagte-teatro. Wow. Well, magandang magandang mindset yan, honestly speaking. Kasi, like for example with us, no, hindi lang naman it's not only about theater eh. Marami tayong other units like productions, right? As sa mga corporate events and so on and so on. Ayan, tignan nga natin. Meron pa bang nag-iwan ng comment sa ating comment section, Peter? Ayan, si Nina, tumatawa siya. Paano Ba't natin mo babasahin yung tinatawanan emoji, naman? di ba? Tawa na emoji. Paano yun? Okay. Now, sige, so ang dami nating ginawa, no, from fashion designing to stylist, business. Yung bang sa business ninyo, was there like sa business ninyo, kasi syempre right now, 'di ba, si The Heart Crew, was there any plans in the future that you wanted to expand this business of yours, or ano ba yung plano nyo in the future? Plano namin, ayun, sana nga magkaroon pa kami ng maraming events. Ayun talaga yung plano namin na makapasok kami sa mga corporate events. Then more racket pa sana like sa mga weddings, mga birthdays. And then siguro after nun mag-expand kami ng mas maraming choices pa dun sa mga carts. Kasi like ngayon na uso yung mga tuhog-tuhog, di ba? Yung mga cake yam. Gusto rin namin siyang ipasok dun sa cart crew. Okay. So, technically, in the near future, the plan is that parang mag-a-add pa kayo ng more on the menu. Yes. Yeah. Well, that's Ayun talaga. Ayan. Now, medyo lilihis ako ulit ng landas kasi gusto kong balikan yung mga old works natin, yung mga alam mo yun, yung mga when we were starting, 'di ba? Pwede mo ba kaming kwentuhan what was this pictures all about? Okay. Isa yan dun sa mga mga ex-deal. Ganun kasi dati pag starting ka, syempre ex-deal collaborations sa mga photographers, sa mga fashion designers. So, ayan, isa yan dun sa mga ginawa namin. Ayun, di ko na lang maalala kung sino yung designer na yun. I'm so sorry. So, ayan yung mga isa sa mga nasa portfolios ko. Was this like, ano ba to? Is this for a magazine? No. Parang shoot? ano lang siya, fan shoot. Parang shoot lang, yes, okay. Collaboration shoot lang siya. Okay. And yung sa'yo dito, yung sa garments? Yes. Right? Yes. Ako yung stylist. Sa stylist. Yes. Ayos yun eh. So, and then dito naman na nag-start ito na yung mga ginamit mong portfolio sooner. Yes. Soon and soon on your mga next career journeys, di ba? Yan. So, Ray, may question naman ako sa iyo. Ito pa. Ano pa ang gusto mong, with all the things that you have achieved right now sa career mo, ano pa yung, kumbaga yung gusto mong ma-achieve other than this? Other than this, gusto mo makagawa ng kanta. Kanta? Yes. Gusto mo mag-record ng song, pero hindi, siguro kung makikita nyo, parang hindi siya bagay sa akin, pero gusto ko ng hip-hop na kanta. Okay. Yes. Ganun ayun yung gusto ko. Sana hopefully next year ma-achieve ko siya. Or mga or R&B, mga ganun, R&B hip-hop na genre. Ganun yung gusto ko talaga. Yung mga
Geng-geng, mga ganon. Parang gusto kong humingi ng sample, Peter. Pwede ba? No. Sige, wag mo na ngayon, di ba? Kasi it's still a future plan. Yes. Di ba? 5 years from now, nakikita mo pa rin ba ang sarili mo with this kind of industry? Yes. 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 Sana dumami pa yung shows ko. Sana marami pa akong mapasukan na like yung mga production na paano pa? Sana dumami pa yung mga shows na maging part ako. And then not only that, or pwede rin nating i-try commercial pero hindi ko alam kung pang commercial. Then, pero yun nga, yes, feeling ko 5 years from now, andito pa rin ako sa craft na to. Kasi gusto ko talaga siyang i-full-time. Gusto ko siyang gawin. Idire-diretso, yes, no? gusto ko siyang idire-diretso. Parang feeling ko, nasa tamang landas ako. Yeah, that's very good, no? So, medyo mahaba-haba pa yung tatahakin natin for sure. Yes. Kasi we're not sure kung anong mangyayari in the future, but as of right now, kailangan pumondo na talaga tayo. Right? Kasi mahaba pa yan eh. There's really going a lot. May encounter in the near future. Malay natin, may mga bagong productions and so. But let's pray for it. And syempre, on our end, kailangan maging prepared din tayo. Right? Ayan. How about this picture, Ray? Can you tell us the story? Ano ba tong, what was the story behind this? That's my friend. Hi, Bianca. Birthday shoot. Ako yung lagi niya kinukuha na stylist talaga. Then, nagbigay lang siya ng peg. Tapos sabi ko, okay, ganito yung gawin natin. Kasi, excuse me. Kung makikita kasi natin, sexy. So, gusto ko siyang ilayo dun sa pagka-sexy. So, parang sabi ko, medyo gawin naman nating high fashion kahit papaano. So ayun yung binigay ko na peg sa kanya. Wow. Yes. And ano yan? Anong bulaklak yan? Is that rose? Yes, so malaking rose dito. Malaking rose, dito, diba? dito. Well, gusto ko yung concept nun kasi hindi siya yung usual. Well, alam mo yun, yung high fashion, yes. Nandiyan na yung high fashion. Pero the concept itself na isa kang malaking bulaklak. Yes. It's really something na nangyayari right now naman with the industry. Di ba, ginagamit naman nila. But the thing is that, yung pagkakagawa ng picture na yon, yes. It's attractive. Kumbaga sa... And also kasi, din, syempre hindi lang sa stylist, also sa photographer din. Yes. Mahusay din kasi. Correct. Nakadadaan din talaga sa angulo kung minsan di ba? Actually, pag yung ganong klase ng layout, talagang hindi lang naman nasa sa isang tao. Team kasi kayo, kaya ganun yung kinakalabasan niya. And then, I think may isa pang picture a while ago. Ano naman story behind this? Ayan. Nakuha tayo bilang hairstylist. I think, photoshoot yan dun sa fashion show ni Sir Bang Pineda. Wow. Yes, I think that was held 2 days ago. Yeah, sa Makati. So ayan, isa sa bago lang ito? Itong photoshoot I think parang last month. Pero yung fashion show ni Sir Bang Pineda was 2 days ago. Wow, nito lang. Yes. Wow. Okay, and imagine Bang Pineda yun, di ba? And then it's really, kung yung, for those individuals who are saying na walang career development and growth sa ganitong industry, no. Marami kang makukuhang connections kung totoo Yes, actually. And kaya ako nakakapasok sa mga ganyan kasi yung mga friends namin, ng mga makeup artists, ng mga stylist or hairstylist, sila din yung kumukuha sa amin. Kagaya dun kay Sir Bang. Shout out to Inang Carmi David, makeup artist siya ni Sarah Geronimo, Casey Concepcion. Thank you so much po. Imagine, di ba? Yung mga mentors mo ay talagang mga bigatin, di ba? Grabe sila. Ayan. May comment si Nina. Sabi niya, discipline sa industry na to, yun naturo ng theater sa amin. Thank you, Direk Riddle. Siyempre. Ayan. That's right. Tama yan. Tama yung sinabi ni Nina. Disiplina talaga. Lalo na sa director, kung ano yung sinasabi niya sa'yo, gawin mo. Yes. Huwag matigas ulo and wag lalaki yung ulo. Correct. Yun. At bawal lumaki yung ulo. Yes, and wag masyadong padiva. Yung mga ganun kasi
alam mo yun, meron at meron talaga na lumalaki yung ulo. Pero sana naman wag, di Oo, ba? correct. Ayan. So, may nakita pa akong comments. Tignan nga natin. Eh. Si Zach, hello. Hi, Zach! Hello. Oh, ang tagal na natin hindi nagkikita. Magpakita ka naman. Ganon. Yeah, Ramina. Ito, may question siya. Okay. Ano yung pinaka natutunan? Ang haba kasi. Ano ba? Naglalag yung brain cells ko talaga. Ano yung pinaka natutunan mo sa pag-pursue ng career na gusto mo? Ayan. O nga naman, this is quite interesting, no? Kung tatanungin mo yung sa sarili mo, anong pinaka natutunan mo sa lahat ng sinundan mong career on your life or ginawang career on your life? Siguro yung pinaka natutunan ko is naniwala lang ako sa sarili ko. Kasi kung mapapansin natin, hindi lang nag-focus sa isang craft. Parang lahat pinasok ko. And parang lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na kaya ko siyang gawin. Kahit imposible. Pero posible din. Yes. Ganun lang yung nasa mindset ko lagi na kaya ko yan. And basta I always believe lang sa sarili ko na, you know, na kaya ko nga. Yes. Laban lang. Laban kasi, lang. Darating at darating din tayo. Iba-ibang timeline na lang. Diba? Actually, tama yun. Kasi, di ba, sa atin may ideology na kailangan at the age of ganito, stable ka na, dapat successful ka na. Kumbaga, parang sa buhay, dapat wag kang magmadali. Kasi may kanya-kanya tayong time to shine. Kung oras mo talaga, oras mo eh. So, ayun lang. Just keep on fighting, keep on believing in yourself lang na, and yung kung ano yung mga dreams mo, go, pursue mo, grab mo lang siya. Correct. Totoo yun. May naalala tuloy akong quote. yung quote na they're always telling me na, well, totoo to kasi, no, but for you, no, na performer, you just have to keep clapping until it's your time to be clapped. Yes. Diba? Tama ba yung English ko? Basta, antayin mo yung time mo na ikaw yung papalakpakan. So, for now, pumalakpak ka muna for the others. Diba? Yes. Kasi we don't want yung mga naghihilaan. Si usong-uso yan eh, diba? Like, hindi gumagalaw, stagnant yung buhay ko, hilahin din kita pababa. Yes. It is very no-no. That's super negative. Yung life, hindi yan karera. No? By Sarah G. No. Bini? Ay, Bini ba yun? Naalala ko kasi yung Bini kasi, ay maganda, di ba may kanta silang gano'n? Ay, mali pala. Akala ko Sarah G. Yung buhay ay hindi karera. Basta parang gano'n. Pero tama yun. Sorry po. Tama yun. Wag magmamadali. Kasi, di ba, parang sila Vice ganda. Ilang taon na siya nung nabigyan siya ng big break niya, ha? Correct. 40 years old, something like that. So, parang, wait lang natin yung time to shine. Darating at darating tayo doon. Correct. Meron talaga tayong kanya-kanyang timeline. So, sorry, Peter. Meron pa tayong last commenter, no, dun sa natin. Basahin na lang natin. Ayan. Si Alexandria Bianca. Hey, Chinks. Ayan, kasama ko rin siya sa Teatro Mandalenyo. And isa sa mga business partner ko. Wow. Hello po. Chinky. Magandang gabi po sa inyo. Sorry, this is my last question. Okay. No, kasi 1 hour na pala. O, diba? Bilis ng isang oras. Bilis. Now, Ray, this is just a theoretical question, no? For example, if you're going to die today, and then ma-reincarnate ka, would you rather choose to be yourself pa rin? Or would you like to try a new life naman sa ibang katauhan naman na ibang character? So, what would you choose? Siyempre, pipiliin ko pa rin yung sarili ko. Ano man yung mga napagdaanan ko, ups and downs, yung mga sacrifices, doon ako natuto. So, kahit ano man mangyari, kung papipiliin ako, sarili ko pa din. And, naging masaya ako. In my 31 years, sobrang saya ko. And, kahit papano, yung mga dreams ko, na-achieve ko na pakonti-konti. So, ayun, sarili ko pa din yung pipiliin ko. Yes. Perfect. And I'm proud of myself. Yes. So you're just going to still,
piliin mo pa rin yung sarili mo. Yes. Kasi syempre, iba pa rin yung ikaw. Mhm. Diba? Ayan. At dahil overtime na tayo, at kanina pa tayo kinakawayan ni Peter. Okay. Ayan. So anyways, guys, again, we would like to thank you for staying with us tonight. Yes. Pero syempre, before we totally end, di ba? I want to give, yung pinangako ko sa'yo kanina, I want to give the floor for you, syempre, to saan ka ba namin pwedeng kontakin, saan ka ba namin Okay. pwedeng hanapin, and saan ka namin pwedeng abangan ng mga gigs and show. Yeah. So Okay. the floor is yours, Ray. Yeah. So guys, please follow me sa Instagram, it's Raydale, and sa Facebook, Raydale Aldovino. Just message me, and then sa The Court Crew, message us dun sa business page namin. And also, abangan niyo po kami, Kasing Halaga, on November, kailan ba? We have a lot of shows this Yes, November. maraming show. So Yeah. please, abangan niyo po kami. Napakaganda nung show namin. Very educational. So, ayun lang po. Yun lang. And you're sa business. Yes, yung The Court Crew. Please, kunin nyo kami sa mga events. Yeah. Maybe you could, kung gusto mong i-share yung number mo so that we could contact you, or through Facebook na lang, Yes. ba? Sa social media Through na lang. Facebook na lang po. Okay. Yes. Yan, Through social perfect. media. Yan, and that's their page, The Court The Crew. Court Crew, please. Yan. Yan, thank you so much. Ayan. Pero, teka lang, may humabol. Tignan natin, let's see. Sino ang nasa ating comment section? So, April Grace. Hi, Tape. Ayan, we are proud of you. Yes. Wow. Thank you so Mirza. much. Thank you so Ayan. much. Si Direk Rodel, kung si Papa Cheng nga, 40 plus na nung sumikat sa industry, Yes. kapit at tiwala lang, God Yes. is good. Yes Totoo po. yan. Yan nga yung sasabi natin kanina na walang timeline. Yes. Kumbaga yes. may kanya-kanya tayong sariling timeline in life. Hindi tayo pare-parehas na bakit may inggit ka na si ganito ay umaangat na pero tayo hindi pa. It's because we Yes. have our own timeline. Pero syempre, hindi po pwedeng dasal-dasal lang. Kailangan Siyempre gumawa may ka gawa din. din naman. Diba? Kilos-kilos din tayo. Correct. Ayan. So, it's been an hour again, guys. But Wow. before we end for tonight, again, we would like to thank our sponsor, Hasinea Aesthetic Clinic. So, if you want to have a beautiful, radiant, and glowing skin, punta na sa pinakamalapit nating branches. So, the addresses are flashed on the screen, including their phone numbers. So, they are open daily from 10 a.m. to 8 p.m. So, again, if you want to have a glowing, beautiful skin, punta na sa pinakamalapit na clinics, Hasinea Aesthetic Clinics. Ayan, and also we would like to ask, we would like to encourage everyone to please do like, follow, and subscribe to our official fan pages. Siyempre, with Ignis Novus Artist Management, we have a Facebook and Instagram account. So it's Ignis Novus Artist Management. And in TikTok, that's at ignisnovus.official. And of course, our mother production, it's First Son Production. So please do follow and subscribe as well to our Facebook and Instagram account at First Son Production. And if you want to watch more of our educational contents, mga Way Back Wednesdays, mga short films, or mga, mga teasers of our upcoming shows. So you could also follow and subscribe to our YouTube account at First Son Creatives. Ayan, ito. Yan. First Son Creatives. Ayan. At syempre, with our live streams, that's every 7 p.m. MWF po tayo. So make Ignis Novus, Artist Management as part of your 7 p.m. every Mondays, Wednesdays, and Fridays. So, syempre, unang-una na dyan, chikahan with Mami Ray every Mondays. Then, punta naman tayo. Every Wednesday, we have Up Top Download Podcast with Caleb Alvarez and Charles Dion Partido. And again, of course, with our newest time slot, every Friday, Coffee Chat with the Ven Noveno. Ayan, so guys, another episode has ended for today. And just like what we are always saying, ayan, ihabol ko daw, syempre, ang aking social media account. Ayan, you may also follow me on my social media account. Ayan, nakalimutan natin kasi OT na daw eh. Ayan, please do follow me as well on my social media account in Facebook. It's David Novena. In Instagram, it's King_mo. Ako.
King underscore mo underscore ako. At syempre on my Instagram, it's David Noveno. Di ba medyo nabubulol-bulol pa tayo dyan? And again, guys, maraming salamat for staying with us tonight. No, another episode has been completed, and hopefully we were able to inspire you on our little way. Yeah, and so we'll see you again next week. And just like what we are always saying, life is just like a cup of coffee. You have to taste it for you to enjoy it. See you again next Friday, Bye. guys. Same time, same day. Thank you. Bye.